Anong tawag ito? Lahat na sinabi ni Congressman Leviste ay po pwede kung gugustuhin ng gobyerno. The problem is, may balak ba gobyerno? Para kay Yusek Castro baka mo, na yung babae in lababo ngayon, no? Ah, anong tawag nito? Hindi niya kinakailangan sabihin yun. Sabihan niya, Bossing, Mr. President, nasa kamay natin lahat ang kapangyarihan para magkaroon ng pagbabago ng anong tawag ito, ikaluluwag ng mga Pilipino. We cannot ask anybody to help us because everything is in our hands. Lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, sino bang pwedeng mag-utos na ibalik ang maleta? Siya rin. Iba-iba ang pananaw ng mga ekonomista, no, sa iba't ibang iginawi at ikinilos ng ating gobyerno. May nagsasabing tama ang ginawang pag-alis ng excise tax, pero most of the economists that we talk to nagsasabi counterproductive. As a matter of fact, bago pa mangyari itong gulong ito, ay nag-uusap kami ni dating Defense Secretary, anong tawag nito, at tinitingnan nga namin anong mga magagandang pwedeng gawin ng gobyerno, effective at that, at nang sa ganoon hindi sana tayong mabot sa ganitong sitwasyon na ubod ng mahal ng petroleum products. Sabi ni Secretary Gonzales noon, and I agree with him, na dapat sana ang ginawa ay instead of tinkering with the excise tax and the value-added tax na hindi naman talaga ginalaw, no? Yung excise tax napakaliit yan, dapat sana sinubsidize na muna ang bahagi ng bayarin per liter, no? Subalit hindi ito nangyari sapagkat ang lumalabas na reklamo nga ng mga motorista, maging ng mga operators at drivers ng mga pampublikong sasakyan, ay tila ang pinaboran ng gusto ng kasalukuyang pamahalaan ay yung mga nagmamay-ari ng mga malalaking oil companies, no? Not much on the independent players but more on the big corporations. Tapos ang isa pang kapuna-puna rito ay ang pag-aangkin ng gobyerno na silang gumawa ng paraan para anong tawag nito, magkaroon ng sapat na supply o kung hindi man karagdagang supply ng petroleum products. Pero ang katotohanan niyan, these are largely private companies getting or buying imported petroleum products or crude oil mula sa mga bansa katulad ng Russia and yung sinasabing manggagaling sa Colombia by way of a private company owned by the Razons. But ang sinasabi nga itong mga produktong ito ay nasa category na Euro 2 petroleum products na alam ng maraming dalubhasa na ito ay maruming klase ng diesel, gasolina na maaaring ikasira ng mga sasakyan, especially ng mga bagong sasakyan na digital, no? Or yung mga may mga computer boxes. So ito yung mga tinitingnan natin ngayon. But whether this will last really for the next 45 days na sinasabi ng gobyerno, and we'd like to believe na sana tama yung kanilang kwentada rito, no? Ngayon pa lamang, ang dami na nating nakikita mga gasoline station na nagsasara. Meron ding mga kinukompute dito yung mga magagaling sa anong tawag ito. You cannot tinker kasi with numbers dahil perfect yung science ng number pag mathematics, no? Kasi tinitingnan kung ganito lang karami, halimbawa yung 700,000 tawag ito, yung unang na-import ng petron, sa number of liters that we consume every day,
malabo doon sa kwintada na 45. So medyo kinakabahan ang maraming nakakahalam dito, lalo pat nakikita nila yung pagiging slow put o bantulot na gumalaw ng mabilisan at maayos ng Department of Energy. Nakita naman natin ang behavior ni Secretary Garin, no, diyan sa DOE noon sa Senate hearing. Although sinasabi, well, puyat daw, ganito. Talaga mapupuyat ka ng kaiisip kung hindi mo alam kung ano ang solusyon. No, yan ang diferensya if you put somebody on top of a situation where she or he knows nothing or expertise on that particular situation or field of na kanyang hinahawakan, Jade. Po, sa tingin po ninyo, Sir Jay, kailan kaya natin mararamdaman na considering na sabi mo nga itong ang pagsuspende ng excise tax, meron ng kapangyarihan ng Pangulo dyan at yung mga stock, no, mga karagdagang supply, meron na. Kailan mararamdaman na ng taong bayan yung medyo paggaan naman, pagbaba, no, ng presyo nito? May possibility pa ba? Sir Jay, kasi kung makikita mo ngayon, nasa 150 na ata, kung hindi ako nagkakamali, ang presyo ng ilan po sa mga produktong petrolyo. Oo, pag lumampas ka sa threshold, 100, medyo mabigat talaga yan. Tanong mo kung kailan mararamdaman yung maiibsan dahil sa assurance nga ng gobyerno, wala akong nakikitang palatandaan, gawa nga ng ang tingin ko rito, wala talagang seryosong effort ang pamahalaan to ease the pain, no, so to speak, sa ating mga consumers o sa ating mga kababayan in general, until and unless pwede silang kumumpas, sasabihin nila sa mga, kasi tama kasi yung ng tao bakit pinayagan ng gobyerno na magtaas ng ganito kataas ang presyo ng petroleum products, gayong sa ibang bansa o sa maraming bansa na similarly situated sa atin ay nananatili na nasa antas na 60 pesos ang per liter, no? Kasi nga ang ginagawa ng gobyerno doon, gumawa sila ng paraan para talagang anong tawag ito, decisions na pabor sa tao. Kasi ang dali-dali namang kumbaga, tampasin ng latigo itong mga may-ari ng kumpanya, sabihin nila, akala ko ba 60 days ang ninyo, ang inventory niyo, bakit kayo nagtataas, wala pa kayong binibiling mahal? Itong hawak niyo ngayon, we're bought on prices na balik tayo sa dati, 57 lang noon. Bakit sila pa pinayagan? Why did the DOE or the government for that matter allow them to make such an increase, no? Unfair. Dapat mag-i-increase sila kasi negosyo yan kung ang kinapital nila ay mahal na, wala pa silang kinapital na mahal Maintindihan siguro itong bagong inangkat na crude oil na i-refine ng Petron ay bebenta nila after 45 days ng mas mahal. Kasi mahal na nilang inangkat. But increasing it without a single centavo na ininvest nila ng mas mahal doon sa kasalukuyang stock inventory nila, this is unfair, no? Ngayon, kung hindi nila mapahindihan itong mga kumpanyang ito dahil for one reason or another, perhaps political, dahil naging funder nung nakarang eleksyon, etc., ang pinaka-the best nilang magawa sana ay buksan ng maleta at i-implement yung katulad ng ginawa ng tatay niya na oil price stabilization fund. Ibig sabihin, isa-subsidize muna ng gobyerno yung posibleng buffer na kailangan ng industriya so that when they buy new products, masusustain nila. Hindi ganun ang ginawa Opo, kasi nakikita natin, Sir Jay, ang taong bayan yung nagsushoulder ng gastusin dito sa pagtaas po ng presyo ng langis. Sinabi mo pa, dahil ang presyo ng bilihin ngayon, Jade, ewan ko kung nararamdaman nyo dyan sa Metro Manila, pero dito sa probinsya,
daman-dama na ng ordinaryong manggagawa. Kasi ang manggagawa, wala namang itinasa sahod niya sa arawang sahod. Ano? Pero makikita mo, ang manok dito, halos mag-300 na ang kilo. Ang baboy, mahigit 300. Ang mga sibuyas, kamatis, yung mga rekado, isda, maniwala ka. Hindi ako kagagaling ko lang sa palengke kahapon. Ultimong tilapia ay 300 piso. Ito pa ang mabigat-bigat. Mabuti kami dito, may panggatong kami sa pag nagluluto, pero sa mga urban centers like Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, dyan sa Angeles, Lucena, at sa mga kanugnog na lugar na wala nang nabibiling panggatong na kahoy, no? Talagang LPG, pero dun sa pinakahuling pagmamanmano, monitoring natin, ay marami sa mga independent players ng LPG ang halos wala nang may benta, no? Dun sa may mga branded naman, tumaas ito. Kahapon nakabili rin ako ng LPG, pang backup sana rito pagka medyo maulan at hindi natutuyo yung panggatong. Tumaas na rin ng halos 300, 400 ang 11 kilograms ng LPG sa pamilihan na Jade. Opo, ang tanong ko kasi kanina, Sir Jay, kung naririnig mo ngayon, kung pwede bang pababain, no, ni Marcos Jr. yung presyo po ng langis. Ito bang, kasi di ba may kapangyarihan na siyang suspendihin yung excise tax. Ngayon, anong naging implikasyon, di ba? May emergency powers na siya. Malaki magagawa niya kung gugustuhin niya, no? Number one, pwede niyang utusan ang anong tawag nito, ang patawag niya ng meeting yung mga big players at sabihin niya, oy, sandali lang, masyado na kayong malaki ang kinita, bawasan niyo doon sa halagang masaya kayo at masaya rin ng taong bayan. Pwede naman yan sa usapang may bayag, pwede yan, no? Pangalawa, sana ito pwedeng gawin niya kung may pera ang gobyerno. Anong tawag nito is to subsidize nga, no, itong magkaroon ng oil price stabilization pansamantala habang merong emergency sa Middle East, no, may digmaan, may giyera, may bombahan. Yun ay kung gagawin niya, kasi walang dahilan para hindi niya magawa sapagkat binigyan na siya ng kapangyarihan ng ating Kongreso na gumawa ng mga kaparaanan na maibaba ang presyo ng petroleum products and yung mga impact nito sa pangunahing bilihin ng bansa, Jade. Nangyari na ho ba ito before, Sir Jay? Yung ganyan pong sinasabi po ninyo? Yes, nangyari yan. Panahon ni President, ng tatay niya, panahon ng tatay niya, nung tapos nagkaroon ng rotation, ng gasolina, maraming pwedeng gawin eh. Ang problema nga lang, mukhang wala naman balak gawin siya, no? Kasi ang naririnig natin, presyo ng damit sa gasolina, hindi natin maintindihan yon. Yung fertilizers, ang layo sa usapan, hindi natin mawari kung anong nangyayari sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Bago ko ipasok kay Partner Admar, baga po pwede rin tumulong yung mga oil companies din kasi hindi lang puro doon sa mga sa taong bayan na sinushoulder nila itong mataas na gastos. As I said kanina, Jade, unang-una hindi dapat pinayagan dahil nga, simple lang, ang stock nila was bought on a price na hindi naman, bakit siya pinayagan na tumubo itong mga ito o pagsamantalahan, that's the right term, for them to rate the situation literally, by increasing the price, the pump price by almost ilang percent. Hindi ko na malaman kung ilang porsyento dahil magmula 57 ang litro. Ngayon meron ng mga 121, 115, 112. Sobra pa sa doble ang itinaas ng produktong petrolyo, Jade.
Manong Jay, yung buntag, para dagdagan lang ng information, no, yung pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Yung gasolina natin, kasama na yung kahapon, ay ika-12 linggo na. So, kumbaga 3 buwan na tumaas, sunod-sunod itong gasolina, habang ika-14 na linggo naman para sa diesel at kerosene. Pero dito ako sa naging matapang na pahayag noong March 30 ni Congressman Leandro Leviste. No? Basahin ko lang yung kanyang pahayag, Manong Jay, na nakapost din dito sa social media. Sabi niya rito, 20% ng binabayad nating buwis ay napupunta sa interes ng utang ng gobyerno. Interest pa lang ng utang ng gobyerno. Yung buwis natin, 20% daw. O 950 billion pesos sa 2026 budget. Pinalaki ng pinalaki taon-taon ang pambansang budget, pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth at foreign investment, tumaas ang unemployment at presyo ng mga bilihin, at lampas sa 60 pesos ang $1, 60.7 ata kahapon nagsara. At ngayon, idineklara ng gobyerno na tayo ay nasa state of national emergency. Pero sa halip na tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis, nagbabayad pa tayo ng buwis para sa utang ng gobyerno. Ang paggastos ng gobyerno ay ang problema. Ulitin natin ang paggastos raw ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Kaya ang dapat tutukan ng gobyerno ay ang pagputol sa mga gastusing hindi kailangan. Iniisa-isa ni Congressman Leviste rito po, Manong Jay. Sabi niya rito, 23 billion pesos sa pag-host ng ASEAN Summit, 28 billion pesos sa traveling expenses, 14 billion pesos sa representation expenses, 11.6 billion pesos sa traveling sa confidential and intelligence funds, 2.46 billion pesos sa Presidential Communications Office, at ang bilyon-bilyong piso pang ginastos para sa social media trolls. At dahil kaya namang magtipid ng gobyerno, aprubahan na rin ang aking panukalang batas, yung House Bill number 4302, na ibaba ang VAT sa 10% upang mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Ano po masasabi niyo po dito, Manong Jay? Alam mo, lahat yan ay may katotohanan eh. Ang problema, willing ba ang liderato? Like, totoo yun. Pwede naman wala munang ASEAN Summit o APEC Summit na magaganap dahil maintindihan yan. They can always do that via Zoom, no? Kung gusto man nilang ituloy. Which means na walang gagastusin except probably for the internet connection. Number 2, travel. Talagang nung panahon ni Presidente nung tatay niya, kahit anong panahon nila ng sumunod na presidente, ginawa nila yan. Anong tawag nito? Wala munang travel, walang gagamit ng 16, 18 na sasakyan, especially yung mga nasa gobyerno. Nag 4-day work, ang tawag nila, yung ginawa nila, 4-day Work week. Work week. Pero makikita mo naman, Friday, Saturday, Sunday, nalagari pa rin yung mga sasakyan ng nasa gobyerno. Which means wala rin. No? Makikita mo, nasa mga shopping mall, nasa mga sabungan, nasa kung saan-saan. In other words, walang seryoso. Pangalawa, sabi ko nga, ang problema talaga ng fiscal management, which means yung paggamit ng pondo. Ang problema natin, since last year, we were working on a budget deficit spending. Now, ang nangyayari tuloy, every time may pera ka ngayon, ibinabayad mo lang doon sa ginastos mo nung nakaraan. So, kaya yung sinasabi ko na pwede na sanang oil stabilization, pero saan kukuha ng pondo? Tapos kumuha pa sila ng nag-loan sila ng 60 million, hindi ko alam, pesos o dollar ba yan mula sa bangko. Pero ang sinabi nila, agrikultura, wala namang dumarating sa amin, kami mga magsasaka. So, yun, anong tawag ito? Lahat na sinabi ni Congressman Leviste ay po pwede kung gugustuhin ng gobyerno. The problem is, may balak ba gobyerno? Opo. Wala eh. Sa pahayag po ni Yusek Castro,
no, sa ngayon daw panahon ng pagninilay-nilay, si Undersecretary Castro, sabi niya rito, hinihikayat niya na makipagtulungan na lamang sa administrasyon para sa ikaaangat ng bansa at ng bawat Pilipino. So, kumbaga, yun ang tanong mo, kung tatanggapin ba ng gobyerno yung naging suhestyon. Yan yung naging suhestyon ngayon ni Congressman Leandro Leviste, yung pahayag ni Undersecretary Castro na makipagtulungan. Now ngayon, sino kaya ang hindi willing makipagtulungan, Manong Jay? Kasi walang ibang makakatulong dito. Kasi sila, tingnan mo ha, lahat sila yung mga 4-liter release, sino bang may hawak niyan? Presidente, si Marcos. Oh, yung sino ang under the energy emergency powers, sino may kapangyarihan? Hindi naman tayo, hindi naman ang mga mambabatas, hindi rin mga gobernador o mayor, kundi ang presidente. All these things, what I'm saying is, para kay Yusek Castro baka mo, na yung babae in lababo ngayon, no? Anong tawag nito? Hindi niya kinakailangan sabihin yun. Sabihan niya, bossing, Mr. President, nasa kamay natin lahat ang kapangyarihan para magkaroon ng pagbabago, ng ikaluluwag ng mga Pilipino. We cannot ask anybody to help us because everything is in our hands. Lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan, sino bang pwedeng mag-utos na ibalik ang maleta? Siya rin. No? So, all these things, walang gusto magsakripisyo sa kanila eh. Kasi kung gusto magsakripisyo, yun lang travel. Oh. Nakita naman natin, nag-uumpisa ng giyera, nag-travel pa sa Amerika. Oh, para lang tumulo ang sipon. Oh, dinadaan natin sa birong ganito, but this is the reality on the ground. The leadership doesn't want to set the example in order to address itong problema. Kung kanang matibay diha nga tao nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon na may kaharap ka na naka-full battle gear, matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. May bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Oh, matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. Congressman Pulong, kamusta po kayo today? Good evening, Alvin. Magandang Okay lang. Magandang hapon po, sir. Sir, tanong ko lang po sa inyo, kamusta po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Okay naman. Kumakain na sa oras at masaya. Narinig niya yung kanta ng mga kababayan natin nung birthday niya. Nakita niya rin yung mga video, pinakita sa kanya ng mga abogado. Masaya naman siya. At yun nga, parati niya sinasabi na wag na raw paggastusan ng pera sa pagpunta dito para sa kanya, okay lang raw siya sa loob. Sa oblo pala tawag niya. Congressman Pulong, something political lang po. Yes. Meron pong usapin ngayon, sir, circulating, no, na ang mga kababayan natin na sumusuporta sa iyo, nababalaka sila o nababahala sila kasi anytime daw bibisitahin ang bahay mo kay Mayor Baste at saka sa KOGC din, sir. Ano po yung masasabi mo dito? Bibisitahin? Bibisitahin po ang term, sir, para politically correct, sir. Bibisitahin. Isa'y mo bisita. Ngayon ko lang yan narinig, Alvin, no? Pero kung may bibisita, if that is politically correct, so kasabot ana, bibisita ko, pero politika na. Kung may bibisita, narinig ko kanina lang ding umaga, nakita ko yung
may nag-post na vlogger ng tiga Davao, si Boss Mil man ata yun. Yes, sir. Nakita ko, na rin, yun, nagtatanong-tanong ako, may bagong aso na naman ang bangag na pamilya. Matibay yan, matibay. Oh, matibay yan siya. Nakilala ko rin yan noon, way back. Pinakilala sa akin, way back 2017 ata, yung matibay na tao na yan. Intindihan naman natin kasi may galit yan. May galit kasi ang napag-alaman ko noon, nung nagpakilala, gustong mag-apply sa isang posisyon sa gobyerno, napag-alaman namin na corrupt, kaya hindi natanggap. No? Kaya alam mo naman to si Presidente Rudy, pag imbestiga, pag ano sa corruption ng tao, erase ka na agad sa mundo niya. So, maintindihan natin kung may galit yung bibisita, pero matibay yan siya. Siguro ngayon, nagkaroon ng sa Binisaya pag higayon na magkapera, binigyan siguro ng palaka dyan sa Malacanang na smuggler ng maleta. So, kanya yan. Kabalo ka, Bin. Ang sakit diha ba? Kanang labi na ning mga kaigsuunan na itong Pilipino nga naa sa Luzon. Nahimo na lang normal sa ilahang kinabuhi ang harap-harapan nga trilyon nga korupsyon. Wagi, walay ni tingog, walay ni react, wala tanan kanang sakit kay tanawon. Kanang normal na lang gani sa ilaha nga ang ilang isulti nga sige lang, hulat na lang tag sunod eleksyon, matanggal ra bitaw gihapon na. Pero wa nila gitanaw nga ang adlaw-adlaw nga korupsyon niabot na na og trilyon ang gikawat sa ilaha. Mo nay sakit diha. Pero alam mo, Alvin, ang paano ba to sabihin? Yang magbibisita ka sa isang bahay, ay mag-search siguro sa bisita god ay. Ganun siguro, sir. Murag ana siguro ilang pasabot. Siyempre magkinahanglan man mga warrant na ana gikan sa judge, gikan sa ang tanan mo partisipar diha. Basta inimbento gani ng inyong pagbisita sa among mga balay. Sugod sa judge nga nag-issue ug sa mga abogado nga ni-appeal ng mga iro ni Matibay, ang mga ganang matibay na tao, pailad ro na namog kaso dismarbet pag-abot sa panahon. Ana ra na bin. Kabalo ka, alam nyo, no? Isa lang hilingin ko, tama pala, James. Og imo ni makitaan karon sa imong Facebook. Palihog lang, i-secure daan ang akong mga ginamos ug akong kusahos nga kabaw nga gikan sa akong mga paryentes Danau kay hinaguan na nila, tagua daan kay basig ilaha pang hilabtan. Unya ato ni sumpayan pa. Kay mo bisita man ka sila sa akong balay. Mao ra dito kinahanglan ma-secure yung ginamos ug akong kusahos nga kabaw. Kay lisod kay nang kusahos nga kabaw buhaton des Danau. Alam mo bin, itong bangag na administrasyon na ito, kung hindi na nga nila kaya, kita man nato, di na nila malimod ang ilahang corruption, nagsugod pa sa budget atong 2023, 22-23, antod tanang budget, ang ilang corruption sa flood control. Klaro man kita man mo mga tao, kana di na gani malimod, kabalo ka ng elitista, na og di na niya kaya sagangon ang tanang labay sa iyaha, magpalaban dayon og iro. Ana na ang among tan-aw sa ilaha sa mga Bisaya. Dili tanang Bisaya, ako Bisaya man ko. Mao na akong tan-aw sa ilaha. Kanang di na gani nimo kaya, di na nimo malimod. Mao na nga magpalaban dayon kag iro. Mao na mga elitista. Labi na ning mga elitista nga pangit, di mo pagkugwapo, pero mas pangit yun sila. Dagway akong ginasulti ha. Pangit sila dagway, pangit og batasan, kawatan pagyud. Sus Mariusep. No, kanang wag yun. Mao gyud na ilaha. Palaban day nag mga ero. Anam mga dato. Ug di kaya tagay kwarta na diretso bisitahi. Ana man na. Ug kanang matibay diha nga tawo nga magbisita-bisita, isa ra ako ikasulti nimo. Pagdating ng panahon, kasi pag bumibisita ka, balita ko, matibay ka, nagpo-full battle gear ka. Pagdating ng panahon
na may kaharap ka na naka-full battle gear. Matibay ka man kaya, huwag kang pumiyok ha. Yun lang po. And next question please. Sir, another question po. Ano po yung masasabi mo na ang sinusunod daw sa Kongreso ngayon ay hindi yung speaker, sir, but mismo si Congressman Sandro Marcos? Meron po ba kayong opinion dito? Sino yan si Sandro Marcos? Wag man gani, siguro na niabrig agig kapitan. So, hindi balaan na. Sus Mario Joseph. Huwag kailan na. Who is he? Pero na ako yung nibalaan sa iya. Di na ako masulti dire kay malaybel ta. Gaoban, may anak sa nag-inom. Sir, just to conclude this interview, ano po yung masasabi nyo sa mga kababayan natin na hanggang ngayon, sir, patuloy pa rin, malakas pa rin ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa pamilyang Duterte in general? Hartelijk dank aan jullie allemaal. En goed zijn ons allen. Goedemiddag, Alvin. Maraming salamat kong mabuhay po kayo.